Dito sa Barangay Mabuhay, sa bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur, matatagpuan ang isa sa pinakamagandang waterfalls. Hindi pa ito gaanong kilala, pero makapigilin nga ang ganda. Muli ninyo akong samahan sa panibagong adventure sa ating pag-iikot dito sa Mindanao. Ting Tabasan, ipinangalan sa Mighty Deity, so na tayong umakyat. Pero ito yung false one. Ganito siya kalaki. Hindi mo matatanaw yung pinakataas niya. Adobong manok pero may royal na na yun. Ito try natin to. Ito ang bayan ng San Francisco o kilala din sa tawag na San Franz, ang nagsisilbing sentro ng kalakalan at komersyo sa probinsya ng Agusan del Sur. Dito tayo nagpalipas ng ilang araw habang iniikot ang ilan sa mga kalapit na bayan. Napansin natin dito ang kanilang rotonda na kung saan makikita ang epektibo at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Ito din ang nagsisilbing parke ng bayan para sa mga residente. Sa bandang dulo ay kapansin-pansin din ang malaking bundok na ito na matatanaw, ang Mount Magdiwata na itinuturing naman na sagradong bundok ng mga tribo ng Manobo. Sa malayo ay mistulang buntis na babae ang hugis nito, ang mukha sa bandang kanan at ang katawan at tiyan nito sa bandang gitna at papakaliwa. Mula dito sa San Francisco ay sumakay tayo ng bao-bao para marating ang bayan naman ng Prosperidad kung saan makikita ang Vega Falls, ang ating sasadyain ngayong araw. Kanina sumakay tayo dun sa terminal sa San Franz dahil medyo matagal yung dating ng bus na aircon. So yung mga bao-bao na kulay pula, merong binababaan na hinihintuan na lublob. Kasi magpapalit ng bao-bao yung kulay dilaw naman, yung ganito. So, bawal kasi silang tumawid sa San Franz hanggang Prosperidad, bagong bayan. So 40 pesos lang yung bayad, maghahati na lang yung dalawang driver doon from San Franz and Prosperidad. Then ngayon, para makapunta sa Vega Falls, kailangan natin ulit sumakay ng bao-bao papunta ng Awa Junction para maghanap naman tayo ng habal-habal. Dito pala tayo sa Awa Junction sa Prosperidad. Dito tayo mag-aabang ng habal-habal o kaya bao-bao papunta ng Vega Falls. And dito kay pangalan Gojev Eatery. Ayan, pakita natin. Gojev Eatery. Dito tayo bibili ng panangalian natin kasi alas 11 pasado na. Doon na tayo mananangalian sa Vega Falls. So ito, kakaiba. Adobong manok pero may royal na na yun. So ito try natin to. Mukhang kakaiba yung itsura niya eh. Parang ito rin lasa, iba rin. Sarap yan lang, no? Sarap yan. Sarap pa ng bata. May napapasok yan? Ano? Pwedeng pasukin yung kuweba? Hindi, walang pumasok. Roll by roll. May palatandaan naman pala. Pag nakita niyo yung sign ng Vega Falls, kakaliwa lang po doon. Tapos dire-diretso. Mula din sa Awa Junction, halos 10 kilometro din yung itatakbo natin. Kala ko kanina papasok ka. Tapos na pala. Kasi lang kasi exam. Kailan ang bakasyon niya? Yung April 15. So, malapit-lapit na. Konting case na lang. So, dito sa crossing, magre-register tayo dito na
mga pangalan natin, yung basic information lang naman, kung taga saan, ganyan. And then, magbabayad tayo ng 70 pesos na entrance fee. Then, ipapaliwanag nila briefly yung sa tatlong falls. Then, kung kailangan nyo ng guide, pwede naman. Pero hindi naman siya required. Yan. So, punta na tayo doon. So, mula dito, inatid tayo ni... Ano pangalan mo, Tay? Alayaw, tuloy. Palayaw. So, mula din sa Awa Junction, inatid tayo ni Tatay Tuloy. Noy. Yan. Gamit yung bao-bao. Ayan. So, mamaya, antayin na lang tayo ni Tatay para yatid ulit tayo dun sa Awa Junction. Pero dito, mula dito, lalakarin na natin yan. 165 meters lang. So, sige tayo, mamaya po ulit. Oo. Okay, thank you. Yan. So, dito, parking area, dito yun sa Falls 1. 5 minutes. Ayan o. May mga minuto naman, estimated time na para mapuntahan yung bawat falls. So, okay. Yung mga dinadaanan pala dito, talagang magubat siya. Ito, may mga mossy part. Kadalasan, nakikita natin yan sa, sa mga kabundukan, di ba? Pag medyo malalamig yung weather. Pero dito, nasa daanan lang natin siya makikita. Kaya dun sa pinaka-entrance, marami palang iba't ibang uri ng ibon na pwedeng makita dito sa area malapit sa Vega Falls. Sambulawan. Yan, gaya nito. Ito yung puno ng sambulawan pala. So, may mga nakalagay naman na label kung anong uri mga puno yun. Ito paete ba to? Yung sa likod, yung pala yung toog. Ayun. Yung pala yung toog. So, dun sa San Franz, merong itinuturing na pinakamalaking toog tree. So, daanan natin yun pag makabalik tayo dun mamaya. Yung isang uri pa ng puno, basikong. So, marami talaga siya. Marami tayong makikita dito. Branches will fall anytime. Ako, GG tayo dyan. So, ingat-ingat tayo pala dito. Yan. Anytime, pwedeng may bumagsak na mga sanga-sanga dito. Kaya tingin-tingin tayo sa paligid. Ganda oh. Kita nyo yan. Ganda. Ganda dito. Ang tataas ng mga puno dito. Kaya napakalilim lang. Yan na, tanaw na yung falls. Yung falls 1 na tinatawag. Ito naman, baka restroom. Tama, restroom. Kung ito, may mga cottages dito. Paunahan.
Madaming cottages dito. So, masarap magdala ng mga pagkain dito, mag-picnic. Dahil kompleto naman pala dito. May bantay din. Yan. Patuloy po. Ito na yung false one. False one. Yun o. Ganda. Ay, sa false one. Yan. Sama natin sila, Kuya Oka. Kuya Frederick. Si Kuya Oka, Kuya Frederick. Mga lifeguard. Mga bantay po sila dito sa Vega Falls. So, currently nangalihan po sila. So, hindi na natin masyadong istorbohin. Pero pwede daw po magdala ng pagkain. Yung bayad sa cottage, 150 lang. Ganun kamura. So, sige. Akyat na tayo dun sa Vega Falls 2 and 3. Thank you po. Start na tayong umakyat. Pero ito yung falls 1. Pwede rin maligo dito. Pero yung pinaka-main area daw, yung falls 3. Malakas yung tubig at malinaw. So may malaki na naman puno dito. Ting Tabasan. Ipinangalan sa mighty deity that can stop the waterfalls. So parang diwata or Diyos o Diyosa dito. Ganito siya kalaki. Hindi mo matatanaw yung pinakataas niya. Ganun siya kataas. So dito pa lang, sa mga nakikita natin mga puno, maliban pa sa Vega Falls, na-amaze na tayo. Gaya nito, mamasa-masa kasi malakas yung anong tawag dito, yung mist na galing sa Vega Falls, kaya parang nagiging mossy yung paligid. Ito, lalo na to. Grabe, ang laki. Ang taas. Ang taas ng puno. This level is where the name Vega Falls originated. Among the many stories associated with the falls, the story of a beautiful maiden named Madihay is the most popular. So, dito na tayo sa Falls 3. Pakaliwa dito. Ayan. Exit right side. So, dito yun. So, anong dinaanan natin kanina, paakyat, doon din yung daan palabas. So, 223 meters, 139 steps, papunta na ang Falls 3. Isahan na natin yun. Medyo madulas. Muntika na tayo. Dito sa daan, makikita mo na malapitan yung Falls 1. So, dito guys. Medyo napagod lang. Siguro kasi lampas isang linggo na rin tayong bumabiyahe at namamasyal. Medyo nararamdaman na natin yung effect ng pagod. Pero okay lang yan. Every time naman na napupuntahan na natin yung gusto natin puntahan, nawawala yung pagod kasi yung ganda ng lugar na pinupuntahan natin talaga nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress. Doon, naliligo tayo, pagdagat yan, bukal, ilog. So, this time, waterfalls. So, ligo rin tayo. Kahit saglit. Ito na yun.
Mula dun sa bandang dulo dun, yung falls to 50 meters lang. Pero ito, yan talaga yung gusto natin makita, yung falls 3. Ang taas niya. Grabe, ang ganda rin ito. Mataas, malapad, at parang sali-saliwa yung bagsak ng tubig. Parang kurtina, parang ganun. Lapit pa tayo. Yan yung Falls 3, yung main Vega Falls. Ganda. Gaya din sa baba yung falls na meron din dito mga cottages at mga turistang bibisita dito. May bubong po yan, then sinantado na preserve pa yung lugar. Maraming paru-paro dito, butterflies, mga ibon, marami tayong makikita. Maraming mga kwento mula sa pinagmulan ng pangalan ng Vega Falls, pero isa dito ang tumatak at naging kilala sa lahat. Ito ang kwento ng magandang dalaga na nagngangalang Madihay. Dito ang naging tagpuan ni Madihay at ang dalawang lalaking kanyang iniiro. Sa mga unang pagkakataon ay maayos ang lahat, ngunit dumating ang pagkakataon na nagpang-abot ang dalawang lalaki at doon humantong sa kanilang pagpapambuno, pagkakasakitan hanggang ang dalawa ay nasawi. Umuwi si Madihay sa kanila at kwento ang pangyayari sa kanyang mga magulang at galit na galit ang mga ito nang dahil sa Vega na ang ibig sabihin ay matinding tukso o pagnanasa ay ganoon ang sinapit ng dalawang lalaki. Malaking kahihiyan ang idinulot ito sa kanilang pamilya at magmula noon ay hindi na iniinom ng mga residente ang tubig na mula sa falls kung saan namatay ang dalawang lalaki. Mula noon, dito na nag-umpisang bansagan ang lugar na ito bilang Vega Falls. Ang orihinal na pangalan ng Vega Falls ay Katinawan dahil sa taglay nitong linis at malinaw na tubig. Nagmula yan sa pangalan ng isang god o deity. Tinataya namang ang lalim nito ay umaabot ng 2.5 meters, may lapad ng 62 meters at may taas na umaabot ng 53 meters. Katumbas siya ng halos 16 na palapag na gusali. Dahilan kung bakit itinuturing itong isa sa pinakamataas na waterfalls sa probinsya ng Agusan del Sur. Pistulang puting kurtina naman ang tubig nito na dumadaloy sa mga bato. Malawak at napapalibutan ng matatayog na puno at makakapal na kagubatan ng Vega Falls. Kaya marami ang naninirahan ditong iba't ibang uri ng ibon at hayop. Maliban dito, may 3 tier o level ang Vega Falls, kaya't kamanga-manga ang dami ng cascade o bagsak ng tubig. Halos ang buong paligid ay napapalibutan ng maliliit na waterfalls at dinig na dinig ang pagbagsak ng mga tubig na ito sa buong paligid. Ang Falls 3 ang pinakamalaki at makikita sa pinakaitaas na bahagi na madalas ding paliguan ng mga residente at turista na bumibisita dito. Sadyang napakalakas ng tubig dito kaya mapanganib ang lumapit sa pinakaibabang parte ng talon. Madulas din ang mga bato sa paligid at sa mga nilalakaran, kabilang na ang mga hagdan dahil palagi ang basa dulot ng tubig na galing sa falls. Dahilan kaya't nababalot ito ng mga lumot. Sinamantala natin ang pagkakataon para makalapit at makaligo dito saglit bago tayo bumalik ng San Franz.
Lamig ng tubig. Parang uulan. Hindi natin alam kung uulan dun sa pagpunta. Ganito mga waterfalls, mga ilog. Kailangan yung mag-ingat tayo kasi baka biglang bumulusok yung tubig. Nakatangay tayo. Marami ng insidente na gano'n sa iba't ibang lugar dito sa atin. So dapat ino-observe natin. Ino-obserbahan natin yung lagay ng tubig. Pero wala makakapagsabi nun. Merong hindi mo nakakasahan na bigla na lang lalakas yung tubig. Pag may pakiramdam kayo, yung feet nyo na mukhang kumukulong yun, baka dito hindi ka umultan. Yung sa bandang itaas o unahan, hindi ay naman. So, kapag lang tayo konti, tapos alis pa rin tayo para may experience natin malibunin. Hindi na tayo lalapit doon kasi napaka-delikado. May mga butas-butas sa ilalim kaya mahirap din maglakad kasi sumusuot yung paa natin doon. Dagdag mo pa na napakadulas dahil malumot nga, masakit sa paa. So mananangalian na tayo. Dito tayo nakaupo sa tapat. May mas malapit pa doon kasi may mga nauna na. So dito na lang tayo sa part na to. Kainin natin yung binili natin na adobong manok na may royal. Kadalasan Sprite yung hinahalo sa mga pagkain, lutuin. Pero yung royal, parang first time lang to. So kain muna tayo. 75 pesos, may kanin na. So, sulit na yan. Kung hindi kayo maselan sa mga pagkain, marami namang pwedeng kainan. Mga karinderya. Wala tayong kutsara at tinidor, kaya magkakamay tayo. Yun. Kaya pala medyo kulay orange siya kasi royal nga. Kaminalo. Nagugusayo ng kamay dyan sa may tubig. Sarap din to. Kuhanin natin sa sabaw. Sarap. Napunta na natin yung Vega Falls. At nakaligo na rin tayo. Kahit saglit lang. Pabalik na tayo doon sa parking kasi naantay tayo nung nagatid sa atin. So mga magto 2 hours lang tayo. Kasama na yung lakad. Ang kagandahan pala dito sa Vega Falls, kahit daw tag-araw, sabi nila kuya, malakas pa rin yung tubig. So, mas madami yung pumupunta dito kasi wala nang pasok, bakasyon na ng mga estudyante. Lakas ng tubig. Kahit sa malayo, naririnig na natin siya.
Ito, sa part na to, mukhang mahirap dyan kasi malakas yung ano dyan, oh, bagsak. Parang umiikot sa ilalim. Pero yun yung false 2. Uy, madulas. Yun lang masasabi ko, sobrang madulas siya. Maraming dinadaanan yung tubig kasi dito, meron din. Sa pinakataas, meron din. Parking. Dito may nakita tayo nagbebenta ng binangkal. Yung laging kino-comment sa mga Facebook. So, subukan natin bumili at tikman ko anong lasa ba ng binangkal na yan. Titikman na natin yung binili natin kanina na binangkal. So, na-curious talaga ako dito kasi madalas kong nababasa yung comment na to. Paano gumawa ng binangkal sa mga Facebook comment. Yan. Medyo malutong pala siya. Hindi siya yung kagaya ng ibang tinapay na malambot. Medyo malutong. Tapos, madami siyang sesame seed. Sakto kasi mainit-init pa. Masarap siya kainin. Tapos bumili lang tayo na itong parang sa malamig ng mga pinag-halong putas. Sarap, merienda. Dito na nagtatapos ang episode nating ito. Madami pa tayong mga videos sa parating, kaya tumutok at mag-subscribe sa ating YouTube channel para hindi nyo ito mamiss. Thank you for watching. See you on our next video.